salita'y naging tao at nanirahan sa mundo upang makapisan tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimon ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At gayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Ngayong araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng kapanganakan ng manunubos or yung Annunciation of the Lord, ang unang misteryo ng tuwa. Ang talagang kapistahan po nito ay Marso 25. Ngunit dahil sa taong ito'y tumama sa mga mahal na araw, kailangan nitong iurong at ipagdiwang natin sa araw na ito. Hindi pwedeng ipagpaliban ang kapistahang ito sapagkat ito po ang unang hudyat ng katuparan ng pangako ng Diyos na tayo'y iligtas. Kung meron mang unang kabanata
sa pagiging tao ni Jesus Nazareno, ito po yun. Sapagkat dito ipinamalas ang katapatan ng Diyos. Na bagamat tayo'y nagkasala, bagamat sinira natin ang plano ng Diyos, tuloy pa rin ang plano ng Diyos. At upang maisakatuparan nito, ang pagiging totoong tao at totoong Diyos ni Jesus Nazareno ay kailangang mangyari. Tayo pong mga Katoliko, pinaniniwalaan natin si Jesus Nazareno, Diyos na totoo at taong totoo. Nitong mga mahal na araw, nasaksihan natin nung siya'y namatay sa krus, dito ipinakita ni Jesus, siya'y totoong tao, katulad natin, dumanas din ng kamatayan. Ngunit pinagdiriwang din natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. At dito naman, ipinamalas ni Jesus na siya'y Diyos na kayang pagtagumpayan ang kamatayan. Diyos na totoo at taong totoo ang ating tagapagligtas. Kaya nga't sa ikalawang pagbasa, dito ay pinakita na ang tanging makapagliligtas, makapaghahain sa atin ay ang katulad ng Diyos. At sa kapanganakan din, ipinamalas ni Jesus na siya'y Diyos na totoo at taong totoo. Upang siya'y maging tao, kailangan niyang dumaan sa pamilya. Kailangan niyang ipanganak sa isang babae. Dahil kung bigla na lang susulpot si Jesus, wala naman sa atin ang biglang sumulpot lang. Upang siya'y maging totoong tao, kailangan maranasan niya papaano ba ang tao dumating sa mundo. Kailangan siyang ipanganak, iluwal ng isang babae. Ngunit dahil siya rin ay Diyos na totoo, ang pamamaraan upang siya'y ipaglihi at ipagdalang tao, hindi sa pamamagitan ng tao, kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga't sabi ng anghel, maglilihi ka, Maria. Ngunit hindi mo kailangan makipag-ugnayan sa isang lalaki. Ang Espiritu Santo ang siyang magiging dahilan ng pagdadalang tao. Sa pagluwal kay Maria, dito ipinamalas si Jesus ay taong totoo. Sa paglilihi, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dito naman pinapatunayan si Jesus ay Diyos na totoo. Ito po ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ito ang pinaniniwalaan nating mga Katoliko. Si Jesus, Diyos na totoo at taong totoo. At ang plano ng Diyos, hindi mapipigilan. Mula pang nilikha niya ang sanlibutan, may magandang plano na ang Diyos na tayo ay makapiling niya magpawalang hanggan, magpakailanman. Yun po ang plano ng Diyos. Kaya kahit sinira ng tao ang plano dahil sa kasalanan, tuloy pa rin ang plano ng Diyos. Ano man ang mangyari, matutupad ang plano ng Diyos. Ngunit tayo ay inaalok, katulad ng pag-alok kay Maria. Mahalaga ang pagsang-ayon ni Maria na ako'y magiging bahagi ng plano ng Diyos.
ang pag-oo ni Maria ang siyang nagbago ng kasaysayan. Ano kaya ang nangyari kung tumanggi ang mahal na birhen? Para bagang siya'y nililigawan ng Diyos. Opo mga kapatid, tayong lahat, parang nililigawan ng Diyos. Araw-araw, inaanyayahan tayo ng Diyos maging bahagi ng plano niya. Siguro sabihin nyo, sabi nyo naman, Father, kahit ano mangyari, matutupad naman ang kalooban ng Diyos. Kahit tumanggi tayo, kahit tumanggi si Maria, matutupad pa rin ang plano ng Diyos. Pero matutupad yun na hindi tayo kasama. Kung tayo'y tatanggi, kung tayo'y aayaw, opo, mangyayari pa rin ang plano ng Diyos. Pero masaklap, hindi tayo kasama. Si Maria, pinararangalan natin ngayon dahil sumang-ayon siya sa kalooban ng Diyos. Kaya nga't kasama siya sa plano ng Diyos. Kasama din siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, ikaw at ako, inaanyayahan maging bahagi, sumang-ayon sa plano ng Diyos. Sa bandang huli, ang tanong, makakasama kaya tayo sa katuparan ng plano ng Diyos katulad ni Maria? Makakasama kaya tayo sa kaluwalhatian ng Diyos katulad ni Maria? Sasagot din kaya tayo ng oo sa Diyos katulad ni Maria?